Bakit napunta mula dito hanggang sa ganito ang bilang ng mga siklista sa loob lamang ng 2 taon? Last 2021, sobrang nauso ang pagbabike. Ginagamit itong pang-service sa trabaho, pumasok sa paaralan, at maging pang-long ride. Pero bakit parang wala nang nagbabike ngayon? Simulan muna natin ito kung bakit ka nagbabike. Lahat ng kaibigan mo may bike at nakikita mo silang laging magkakasamang mag-long ride. Kaya ikaw, inggit na inggit ka. Gusto mo rin sanang maranasang sumama sa kanila. Isang araw, nag-aya silang mag-long ride. Sakto namang meron yung tito mong umuwi galing sa probinsya. Kaya yun, nakasama ka. Pumayag yung tito mong gamitin mo yung bike niya. Sa sobrang saya mo, doon mo napagtanto na nag-e-enjoy ka sa pagbabike at tinatak mo pa nga sa isip mo na bike is life. Dahil maagang natapos ang class ninyo, nag-aya ulit ang mga kaibigan mong mag-ride at magpapansit daw pagkatapos. Bigla kang natuwa kasi makakapag-ride ka na naman kasama nila. Kaso, bigla mong naalala, bumalik na pala kahapon ang tito mo sa probinsya. Wala ka nang gagamiting bike para makasama sa kanila. Wala kang choice kundi maiwan. Kaya pumasok sa isip mo na gusto mong bumili ng sarili mong bike para sa susunod na mag-aya sila, makakasama ka na at hindi ka na maiiwan sa mga susunod pa. Para hindi ka na maiwan sa susunod, sinabi mo sa mga magulang mo na gusto mong magpabili ng bike at pumayag naman sila at sa susunod daw na sahod, bibili kayo ng sarili mong bike. Kaya ayun, nagsimula ka ng mag-research patungkol sa mga bike at mga parts nito. Halos malaman mo na lahat ng mga parte nito, lahat ng mga hierarchy ng mga specs at mga pagkakaiba-iba ng mga piyesa. May mga iba't ibang klase pala ng mga bike. May road bike, mountain bikes, BMX at iba pa. Ang pagkakaiba ng hydraulic brakes sa mechanical brakes at suspension forks sa rigid forks. Para kapag bibili na kayo, alam mo na kung anong bike ang gusto mo at ipapabili mo. Sinabi mo pa, gusto mo yung bike na kagaya ng bike ni Tito. At dumating na yung araw kung kailan kayo bibili. Ang tagal mong hinintay ito at halos hindi ka na makatulog mula nung sinabi nilang bibili kayo ng sarili mong bike. At yun na nga, may sarili ka ng bike. Yun nga lang, mas mababa yung mga parts na ina-expect mong makukuha mo. Kulang kasi sa budget at hindi kaya yung mga naka-display sa gitna. Pero okay na din, at least makakasama ka na sa ride ninyong magkakaibigan at hindi ka na may iwan kasi sarili mo na yung bike. Ngayon, madami kayong napuntahan. Halos araw-araw kayo may ride. Minsan nga, sa isang araw nakakadalawang ride pa kayo. Napuntahan ninyo yung mga lugar na pangsasakyan nga sa sobrang layo. Plus pagkaman, pero okay lang, masaya ka pa rin. Sobrang nag-e-enjoy ka kasi meron ka ng sariling bike at hindi ka na lang umaasa sa bike ng tito mo para makasama sa ride. Isang araw, nag-ayang mga kaibigan mong mag-ride. Excited ka pa naman at agad-agad kang sumagot na sasama ka. Ikaw pa ba yung may iwan? May sariling bike ka na nga, diba? Pero sa pagkakataong ito, hindi ka pinayagan ng mga magulang mo. Kasi halos panay bike na lang daw ang inaatupag mo. Lagi kang nasa labas at hindi na nakakatulong sa bahay. At baka raw napapabayaan mo na rin ang iyong pag-aaral. Kaya ayun, hindi ka pinayagan, kaya di ka nakasama. Pero okay lang, ngayon lang naman, di ba? Since hindi ka nakasama, napagdesisyonan mong linisin na lang yung bike mo para sa susunod na mag-aya sila, nakahanda ka na at pwede ka nang sumama. Pero laking gulat mo habang naglilinis nung hindi mo inaasahang makita na may sira pala yung bike mo. Nakita mong may crack sa head tube ng bike mo, umaalog-alog ang mga bearings sa bottom bracket nito, at nabalik ko ang RD kasama ng RD hanger ng frame mo. Dala ng aggressive at nasobrang paggamit. Sinubukan mo namang itong ayusin pero wala ka talagang magawa. Parang habang inaayos mo, lalo itong nasisira. Kaya naisipan mong mag-research na lang kung ano at paano ang dapat na gawin. At dito, nalaman mong wala na talagang ibang solusyon kundi palitan ang mga piyesang nasira. Kaya agad mong tinignan ang mga presyo nito at nanlumo ang mundo mo. Bigla kang nilamig nung nalaman mong mas mahal pa ang gagastusin mo kaysa sa presyo ng bike mo. Malaki ang aabutin at tiyak na papagalitan ka ng mga magulang mo. Siguradong hindi rin sila papayag sa sobrang laki ng magagastos para lang maayos at maride mo ulit ang bike mo. Kaya malamang sa malamang, mapapatigil ka sa pagbabike at siguradong matatagalan bago ka makapag-ride ulit. Kaya sa mga sumunod na yaya rides ng mga kaibigan mo, hindi ka na nakasama. Tinitignan mo na lang yung mga pictures at tag post nila sa'yo pagkatapos ng mga rides nila. Habang namroblema ka kung saan ka makakahanap ng mas murang pyesa para sa bike mo,
nakita mo ang post ng isang kaibigan na binebenta yung bike niya by parts. Dahilan niya, magpa-parts out daw siya para makapagbuo ng mas maayos na set. Kaya agad kang nag-ipon para makalikom ng pera pambili sa mga bike parts niya na kailangan mo para makapag-ride ulit. Kinausap mo siya kung pwedeng i-reserve na lang sa'yo yung mga pyesa niya at dahil sa tropa, pumayag naman siya. Yun nga lang, umabot ng mga ilang buwan bago mo ito nakuha. Nagulat ka nung nakita mo rin ang iba mo pang kaibigan na nagbebenta ng kani-kanilang mga parts para may pandagdag daw sa kanilang upgrade. At yun, matapos ang mahabang panahon ng pagtitipid at hindi pagbili ng mga bagay na gusto mo para lang makapag-ipon, nakuha mo na ang lahat ng kailangan mo para mabuo mo ulit ang bike mo at makapag-ride ulit. Mas upgraded na rin ang mga pyesa mo kumpara nung una mo itong binili. Excited ka na ulit mag-bike kasi ang tagal mong hindi nakapag-ride kasama ang mga kaibigan mo. Naramdaman mo ulit yung pakiramdam nung unang beses kang makasama sa ride ninyong magkakaibigan. Pati na rin yung pakiramdam noong unang ride mo sa bagong bike mo. Ang tagal mong nawala at ngayon, babalik ka na para makapag-ensayo ulit. At dahil nga sa excited ka, ikaw na rin mismo ang nag-set at nag-e sa kanila para mag-ride. Kaya dali-dali mo silang tinawagan. Pero laking gulat mo nung dadalawa na lang sa kanila ang sumasagot. At sa dalawang yun, iisa na lang din ang sumama. Kwento ng kaibigan mong sumama, quit bike na raw sila at maging siya ay naka-for sale na ang kanyang bike. At huling ride na niya ito. At di kalaunay, mula sa group ride ninyong magkakaibigan, naging duo na lang hanggang sa mag-isa ka na lang ding nagra-ride. Noong binebenta pala nila ang mga pyesa ng bike nila, dahilan lang pala nila ang mag-build ng new set. Ayaw ka lang daw nilang masaktan kapag nalaman mong ayaw na nilang mag-bike kasi nakita nila sa'yo na nag-e-enjoy ka at ikaw ang may pinakahilig sa pagbabike. Habang ikaw ay nag-aantay ng mga pyesa na ipapalit sa bike mo, binebenta naman nila yung sa kanila para makabili ng bagong libangan. In short, sa trip ninyong magkakaibigan, ikaw na lang yung natira. Ganun pa man, patuloy ka pa ding nagbabike kasi ito na talaga yung nakahiligan mong gawin. Yun nga lang, pakiramdam mo parang kulang. Parang hindi mo na masyadong nararamdaman yung enjoyment di gaya nung nagsisimula ka pa lang at kasama mo pa ang iyong mga kaibigan. Kung dating naiinggit ka kasi nakikita mo at hindi ka nakakasama sa kanilang mag-ride, ngayon, ikaw na yung nakikita nilang mag-ride mag-isa. Napapa-heart at react na lang sila sa lahat ng mga posts at my days mo pagkatapos mong mag-ride. Pero kahit ngayon at mag-isa ka na lang, unti-unti mong natatanggap na hindi lahat ng trip ay permanente. Meron tayong mga kaibigang magsasawa pero masaya ka pa rin para sa kanila. Basta isipin mo na lang na at least masaya ka sa kinahihiligan mong gawin. Kaya ngayon at mag-isa ka na lang sa inyong magkakaibigan ang patuloy na nagbabike. Unti-unti mo nang nalalaman ang mga dahilan kung bakit hindi na ganun karami ang mga bikers sa kalsada. Dito, nalaman mo rin na may mga bagay talagang nawawala at hindi na natin may babalik. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin at maging masaya.